Walang bagyo sa Metro Manila pero nakaranas na malakas na pagulang kanina sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na nagresulta sa matinding pagsisikip ng trapiko. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagpapatrol ni Weng Hidalgo. Weng? Alvin, unti-unti nang lumuwag ang daloy ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue pero kanina ay usad bagong dito sa bahagi ng Litex. Dahil nang umulan kaninang tanghali ay bumaha sa North Fairview. Umabot hanggang bewang ang tubig baha kaya hindi nakausad ang mga sasakyan. Hanggang sa maipon na mga ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang iba ay naglakad na lang dahil sa inip. Dakong alas 4 na ng hapon ang humupa ang baha. Ayon sa mga residente doon, ang 30 minutong ulan ay nagdudulot na talaga ng baha sa Winston Street, corner Commonwealth Avenue at hindi talaga makakadaan ang mga mabababang sasakyan. At ang epekto naman sa trapiko ay matinding pagsisikip sa magkabilang panig dahil may mga nagka-counterflow. Pero mas mabagal ang usad ng mga sasakyan patungong Fairview kanina at ayon sa MMDA, ito ay umabot na hanggang Regalado Avenue papuntang SM Fairview. At Alvin, sa mga oras na ito ay maluwag na nga ang daloy ng trapiko papuntang Philcoa at Fairview. Pero nagkakaroon na lang ng build-up sa bahagi ng Doña Carmen Subdivision bago makarating sa Regalado Avenue. Alvin. Maraming salamat, Weng Hidalgo. Natagpuan na ang katawan ng pinugutang principal ng Canage Elementary School sa Patikul, Sulu. Ang katawan ng principal na si Gabriel Bong Canizares ay nahuhukay kanina alas 3 ng hapon sa isang lugar sa Patikul. Natunton ang pinaglibingan sa katawan batay sa isang intelligence information na natanggap ng mga otoridad. Agad itong dinala sa Chinese Cemetery para may himlay kasama ng inilibing na ulo ng principal kahapon. Si Principal Canizares ay dinukot na ininalang grupo ng Abu Sayyaf noong 16 na Oktubre. 9 ng Nobyembre, natagpuan ang kanyang ulo sa isang gasolinahan sa Sulu matapos ang ulat na iringan sa babayarang ransom na pamilya ng biktima. Kanya-kanyang gimmick ng ilang bars at malls sa Metro Manila para makainganyo na panoorin ng live ang bakbakang Pacquiao Cotto. Excited na rin maging ang maraming lugar sa mga probinsya para sa panibagong laban ng People's Champ. Nagpapatrol, Israel Malasa. Namumutik-tik ang mga Pacquiao Cotto posters sa ilang bar sa Quezon City. Kanya-kanyang gimmick. Sa bar na ito, sa 450 pesos na ticket, may libre ng almusal at inumin. 2 TV projectors at 8 monitors ang ilalagay sa bar. Ticket sales is going along very well. Very excited ang mga customers natin. Ang iba, may non-aircon at air-conditioned viewing rooms. Sa hotel na ito, 800 pesos naman ang bayad kasama na ang libreng tanghalian. Sa SM Cinemas, 50% na raw ang itinaas ng bilang ng mga nais manood ng Pacquiao Cotto fight. Pacquiao ako kasi advantage niya sa lahat eh. Yung mga huling laban niya, malalaki pero kinaya niya eh. Pagka nasa cinema ka, sa mall sa cinema, maganda yung acoustics niya eh. Mas maganda yung sounds and the screen is brighter kasi enclosed yung area. Plus safe ka pa. First come, first serve basis naman ang sa Caloocan. Inaasahan kasing dadagsain ang libreng panonood sa Theater Park ng Victory Central Mall bukas. Sa Legazpi City, kung pakyawan ng mga ticket, gayon din ang mga Pacquiao shirts. Ang mga biktima naman ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, makikipagsapalaran at uuwi muna sa kanilang mga bahay dahil walang TV sa evacuation center. Sa Cebu, naging magandang negosyo ang pay-per-view ng Pacquiao Cotto fight sa isang pamilya. Sa bakanteng lote nila, 50 pesos ang bayad sa sinumang nais manood. Libre rin sa panonood ang ilang taga-Jensan. Sa bahay naman ng mga Pacquiao, ang mga naiwang kapatid na lang ni Manny ang nagdarasal para sa kanyang tagumpay dahil live na manonood sa Las Vegas si Aling Junicia. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Susunod. Kapamilya Network muling